Ako rin sa Isaiah karong gibasa na sa Pilippiano chapter 3 verse 13 to 14. Mga igsoon, wala akong mag-isip nga kini nahimo ko nang sa akong kaugalingon. Hinoon, usa ka butang akong ginabuhat, mao kini sa akong ginakalimtan ko ang nagpangagi. O gadasdas ako paingon sa unahan. Ako nagpadayon paingon sa duganan, ngadto sa ganti nga mao ang langit ng pagtinguha kanato sa Dios diha kang Kristo Jesus. Okay, in 5, dati atong gidiscuss about Christmas. Karon, humana man ang Christmas, kung saan na po dato ang giuna-una next year about New Year's resolution. Nahuna ka mo, isa lang. Unsa inyong New Year's resolution sunod tuig? Isa lang. Bagong buhay. Isa pa. Madayos pag-alagad sa Ginoo. Okay? So, dalawang na mo karon igsoon sa tema nga naingon New Year's resolution, a renewed life in Christ. Every New Year, people talk about resolution. No, nataw sa baguhon mo next year. Eat healthier, mukha nagsaktong pagkaon, save more money. Next year, mag-savings ako, kaya karong wadyo kayo save. Stop bad habit, mga dili maayong binuhatan nimo imo na kung taon. Nawagan na patana. Start good routines. Uturan pa nimo ang routine sa imong kinabuhi. Lahion na po nimo. Yet, year after year, many resolution fail. Nakayo resolution dati. Wala karon, natuman wala. Fail, wala. Why? Because most resolution focus on changing behavior, not changing your heart. Imong behavior na imong giotro, wala mismo ang imong kasing-kasing. As Christmas, New Year is not just about a new calendar. Nabi kalendar wala. Wala ba? So, next year, lahi na po ang kalendar. It is just, New Year is not just about new calendar. It is about opportunity for a spiritual renewal. Dili mo bago na po kalendar. Kung dili, mao na po ni ang opportunity na nakibag-ong spiritual na kinabuhi. Paul says in Philippians chapter 3 verse 13 to 14, forgetting what is behind, straining toward what is ahead, I press toward to the goal. This is not a fitness goal. This is spiritual resolution. Di ba, lumba sa dagan, gisgutan ni Paul? About physical. Usually atong resolution, kabaguhan in physical, dili spiritual. Amen? The enemy love to remind us of who we were, but God remind us of who we are becoming. Ang kaaway, hili kina sa ipiremind sa imwa kung unsa ang imong kagahapon. Karon ngayon, iparemind sa imo nga di iki mag-success ing ana naging ka primiti na i-remind sa imwa. Pero ang Dios i-remind kaniya kung unsa ang imong umaabot. Isaiah chapter 46:16 says, forget the former things, do not dwell on the past. Kalimti daw ang makaghapon, kundili do not dwell on the past. Ayaw pagpanginabuhi nga daladala nimo ang imong kaghapon. Leave the past behind. Number 1, leave the past behind. A renewed life in Christ, leave the past behind. To move forward in a new year, we must learn how to deal with it. Dili ba ito malimta ito makaghapon? Pero imo daw, panagkamutan nga, usaw mo pagpanginabuhi, nga dala imo kaghapon. Dili sa dala-dala nimo, usaw mo pagtuna na. Leave the past behind. The past can paralyze us. I-paralyze ka sa imong mga past failure.
I-paralyze ka sa imong mga past sin, mga sakit, mga sala, mga sala. O i-paralyze ka sa imong mga regrets, ang imong mga pagmahay. O i-paralyze ka sa imong mga kasakit. Kung isa daladalahan ko ni mo paralyze nimo. Ang imong mga sala, ang imong mga failure, ang imong pagmahay, o ang imong mga kasakit. Leave the past behind, forgiven, not forgotten, but release. Nakapasaylo na ka, pero dili mo malimtan. Dapat imuhang i-release. Who did not literally forgot the past, he remember, but he refused to let in control his future. Wala gid ingon ni Paul nga iya yung nalimtan iya makagahapon. Daghan sa nabuhat sa unang mga di maayo, mga Kristiyan iyang ginapamatay, daghan sa mga di maayo na buhat. Pero wala to nagkontrol sa iya, siya pagpangalaga sa Ginoo, o nagpadayon siya. You cannot change yesterday, but you can surrender it to God. Dili nimo maotro ang kagahapon. Mabalik nimo dili na. Human na, dili nimo mabalik. But pwede nimo i-surrender sa Ginoo. Una, New Year's resolution number 1, remember, I will stop living yesterday and trust God today. Manya, I will stop living in yesterday. Dili na ko manginabuhi, putuig, kadala-dala na ko ang mga past, kundili ako isalig sa Dios. Muti una ninyo ha, nga resolution. A renewed life in Christ, number 2. Receive God's new mercies. Ang pagtawad sa mga mercies, mga grasya, mga maayo gikan sa Dios. Lamentations chapter 3, 22-23. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His mercy never fail. They are new every morning. Kaya kang Biblia, dugay na kayo na, probasa na puro bago. Wala na kata nga, you are new every morning. New, bago pimintay kanunay ang Diyos. The New Year remind us that God's mercies did not expire last year. Remember, next year, ayaw na expect na ang gugma sa Diyos mo, piminti na siya bago. God's grace did not run out. Katong gugma sa Ginoo, mga panalangin, di na siya mawala. Imuha na siya. And God not given up on you. Dili mo give up. Ikaw, nag-give up ka sa Ginoo this year, next year, dili siya mo give up para ginasa mo. Receive God new mercies. Number 1, New Year, same people God. People change. Ang tao mo otro. Circumstances change. Mga panghitabo, gabag-o. But God remain people. If God carried you through the last year, He will carry you through this year. Kung gidala-dala ka mo kasi now, karga tuig this year, same God gapon. Na people sa imo ha. Receive God your mercies, dependence, not confident in self. Pag depende ka sa Dios, dili dependent ka sa imong kaugalingon. Many resolutions fail because they depend on human strength. Wala nag-failure ay mo mga resolution tungod kay nagadepende ka sa imong kaugalingon, kusog. Wala na mo gidepende sa Dios. Zechariah chapter 4 verse 6, not by might, not my power, but my spirit, says the Lord. Ikadawang resolution, I will depend on God daily, not on my own strength. Muna ikadawang mong resolution ha, idepende na mo sa Ginoo ang matag-adlaw sa imong kinabuhi o dili ka magsalig sa imong sariling kaugalingon. Receive life in Christ is ikatalo. Present your life to God. Ipresentay mo kagulingon ngadto sa Dios. Romans chapter 12 verse 1, present your bodies a living sacrifice, holy and pleasing to God. True New Year resolution is not, Lord, bless my plan. Next year, Lord, bless mga plano, panalangin na Ginoo. Not, Lord, Lord, bless my plan, but Lord, I surrender my life sa imo. Kanang plano sa imo, nay plano Ginoo sa imo. Ay pagplano sa imo sarili. Musunod na siya mga plano ang Ginoo para sa imuha. Present your life to God. Una, a living sacrifice. A living sacrifice, not partial. It is
Complete. God does not want, dili gusto ginyo, Sunday Christian. Christian lang kapag Domingo. Mo tawag nga, kano is part-time obedience. Part-time lang, pero dili gid full ang imo pag-surrender sa ginoo mo kinabuhi para siya lang. Sabot nga, dili 100% ang selected surrender. Na kay mga pulo, ka mga di maayo sa mga ginabuhat ba? The Lord, mga walo lang sa akong isurrender sa mo, Lord. Bago na ko, kaya ito, pag na ko kaya biyaan. Amen? Pilion lang nimo, selected or partial. Ano, kinahanglan din atong sarili, gid ato isurrender, complete diha sa Ginoo. Ano man? Mato ka sa simbahan, simba ka, imong lawas na imong i-present, pero imong spiritual wala. Ka-remember ka nga, pag-abot sa langit, ang matubang, dili ka na imong pisay ka nga lawas, kundi imong espiritu. Amen? Imong lawas ng physical, back na sabok. Imong kalag mo sa rin, matubang sa Dios. Muna, mga lagas Ginoo, surrender God, full diha sa Ginoo. Present your life. He want our God, He want our time. Gusto niya ang next year, atong panahon, sunod atong mga plano, atong mga finances, sa ating medyo pigado yun, atong isurrender sa Ginoo, atong relasyon sa atong mga minahal, atong future. Present your life to God, daily commitment. A living sacrifice is offered every day. Dili kay Domingo lang imong offered imong kaugalingon, kundi every day. Whatever you do, do it for the glory of God. Christian growth is not automatic, it is intentional. Ang paglambo sa imong kaugalingon, sa imong pagtubo sa imong kaugalingon, dili na siya automatic. It is intentional. Imong yung tuyuon gid ba? Pero wala lang ka, wala may tabo. Intentional gyud magbago ka, mugrot yun ka diya sa Ginoo. Ikatulong resolution, I will offer my whole life to God, not just my word. Dili igo sa imong pulong nga bag-o na ko, Lord, dili. Kundi imong isurrender tibok na imong kinabuhi diha sa Dios. A real life in Christ, kapat, is renew your mind. Kasi mo na ron. Kung dili na mo i-renew na, wala lisensa, di mo rin expire ka pa sa pinunte. I-renew, pasabot nga i-renew, bago. Ibago ang imong manahuna. Kahit na usually, o ka na desisyon mo, naging ka na sa imong mindset. Dapat i-renew gini mo. And then, Romans chapter 12 is 2, be transformed by renewing of your mind. If the mind is not renewed, the life will not change. Tamo next year, kung dili mo i-renew mo na yun, same gyapon ang imong lifestyle sa kinabuhi. Renew your mind, same mindset, same result. If we think the same way, we will live the same way. Kung mao gyapon ang kinabuhi dati, kung di mo i-change, mao gyapon na walay mahitabo. Wrong thinking leads to, ang mga mali ang mga desisyon, magdala kanimo og wrong decision. Isa ka minuto lang na imong desisyon, tibok apektado. Di lang ikaw, yung pamilya, tibok apektado. Wala pagbantay ta sa atong mga desisyon. Wrong priorities. Mga mali ni mga priority. At sunod, wrong direction. Mali ang imong padulngan. Renew your mind. God's word renew the mind. Real transform comes through. Ang tinuod nga kabaguhan sa kinabuhi, pinagi sa prayer. Kanuna kay constant nga mga pag-ampo. Scripture, kanuna yung kabasa ng Biblia, o ito'y mag-lead sa imo sa iyong padron o obedience. Ang pag-obedience mo sa Ginoo. Ang obedience sa pagtuman. Siyempre, kung naka-obedience, dito ka sa pagmalabaho, kung naka-obedience, di ka magbuhat ng mayo, di mayo. Nga, dili ka gustuhan sa imong amo. Kung nandiyan, obedience. Psalm chapter 119, 105. Your word is the lamp of my feet and the light of my path. Atong tama nga direksyon, mao pulong sa Dios. Igsoon. Ikaapat nga resolution, I will renew my mind daily through God's word. Motro imo na ho na igsoon, pinaagi sa pulong sa Dios. Good life in Christ, ikalima. Unom na ni. Commit to spiritual growth. Kung sabot commit, na kay commitment, Lord, next year, muna akong i-commit sa imuha. Sabot commit, imo ginang buhaton. Pwede mabuhat, pwede po dili. Pag humana lang, mamahay ka, kaya imong commit, wala ni mo,
tumana. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. If anyone is in Christ, he is a new creation. So mo igsoon kun na kay Kristo siya mo gani usa ka bag-o nga binuhat. Next step mo bag-o ka, bag-o na kang binuhat. Ay nakalimti ang karon kundi bag-o na kang binuhat. Being saved and start growing is a process. Ang niluwas ka igsoon ang pagtubo usa ka ni ka proseso. Dili automatic nga bag-o na ka. Kundi it is a process. Commit to spiritual growth. Number 1, growth requires discipline. Ang pagtubo kinahanglan nag-require og disiplina. Just like physical health, spiritual health are required. Gina sa pool about lumba sa dagan. Bago ka naglumba, na kay practice ana. Di pwede nga dito sa dagan. Pildo juga. Na jud kay practice daily. Imong kaunon, ay imong everyday na jud kay practice. Imong lawas di pwede nga kanimo. Na jud kay i-require physical. Spiritual health requires sa itong sarili daw para mabago pa itong spiritual prayer, worship, fellowship, and service. Sama itong gibat karon. Pag-ampo, pag-simba, fellowship sa Ginoo o atong serbisyo. Commit to spiritual growth, progress, not perfection. Paglambo, pagtubo, dili ang imong pagka-perfecto. Ang ipahita sa Ginoo igsoon ang imong paglambo sa imong pagka-Kristohanon, dili ang imong pagka-perpekto. God is not asking for perfection. He desires your faithfulness. Wala ka pangita ang Dios sa imong pagka-perpekto, kundi ang Dios nag-desire sa imong kinabuhi sa imong pagka-faithful sa iya. So faithful ang alagat kasi ang Dios nasayad sa imong kinabuhi. Philippians chapter 1 verse 6, He who began good work in you will carry it on to completion. Dili requirements imong mga maayong binuhatan igsoon para mahimo kang perpekto sa imong binuhatan, kundi your faithfulness sa Dios. Ikalima nga resolution, I will pursue spiritual growth, not spiritual comfort. Nasimba ka Domingo, comfort na ka kaya nakasimba ka Domingo. O dili na mga gipeta sa Ginoo, kundi spiritual growth na ay paglambo sa imong pagka-espirituhanan. Last na to? Last, a renewed life in Christ. Number 6, choose whom you will serve. Joshua chapter 24 verse 15, as for me and my house, we will serve the Lord. A new year demand a clear decision. You cannot serve God and world. Next year, pilihan nimo kalibutan o ang Dios. Pagpili ka kasi imong alagaran. Faith and fear ang imo bang pagtuo o nagadaog ang imong kahadlok. Obedience and compromise. Ang compromise murag para ni Moises, compromise, Lord, kung sa Lord, di sa kumusimparan kay December nating adtos o ating laagron ba? Nagsabi ko Lord, compromise ba? Imong gusto mo yung matuman. Obedience and compromise. Choose whom you will serve. Number 1, resolution is a choice. Resolution mo, pagpili mo na, imong decision. Serving God is not based on feeling. It is a decision. Ang pagpangalagat sa Dios dili kini nagabase sa imong gibati. Malipayon karon, simba ka, pulimado ka, simba ka dili. Simba ka po ka. Because serving God is not based on your feeling. Malipay man ka, pulimado man ka, padayon sa pagsimba. So, atong lima ka new resolution next year. I will stop living in yesterday and trust God today. Ay kalimutin Nixon kay maduga to, uli wala na. Pero effective gini siya. Ikaduha, I will depend on God daily, not on my strength. Ikatulo, I will offer my whole life to God, not just my word. I will renew my mind daily through God's word. I will pursue spiritual growth, not spiritual comfort. Conclusion. Sa pagsugod
sa bagong tuig. Hinumduman nato nga ang New Year resolution di lang mga saad nga atong buhaton, kundili usa ka panawag sa pagbag-o sa atong kinabuhi uban sa Dios. Ang tinuod nga kausaban dili gikan sa atong kaugalingong kusog, kundili sa pagtuo ug pagsalig sa Ginoo. Kung itugyan nato ang atong mga plano ngadto kaniya ug maglakaw kita sumala sa iyang kabubuton, ang atong mga resolusyon nihinong tinubdan sa espirituhanong pagtubo. Hinaot nga kini mga bag-ong tuig mapuno sa matin-anong pag-alagad, bag-ong katuyuan ug mas lalom nga relasyon sa Dios. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for the gift of a new year, as we remind us today that your true change begins with you. As we make our resolution, help us not rely on our own strength alone, but to trust in your guidance and grace. Give us disciplined hearts, renewed mind, and a steadfast spirit to live according to your will. May our goal honor you in our words, action, and daily choices. Lead us throughout this year, and let our lives reflect your love and faithfulness. In your holy name we pray. Amen. Thank you.